Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Muli tayo makakapakinig ng salita ng ating Diyos, kaya mag-focus po tayo. Pero bago ako mag-start ng sharing, tayo po muna ay mananalangin, lalapit muna tayo sa ating Diyos para samahan niya tayo, buksan niya yung ating puso sa pag-aaral ng kanyang salita. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Ama, maraming salamat po muli sa pagkakataon na binigay mo sa amin para makapakinig na naman ng iyong mga salita. Samahan mo po ulit kami, turuan, gabayan, at proteksyonan po itong pag-aaral namin ngayon na walang maging distraction, maging maayos ang lahat, O God. At yung aming puso, lagi mo pong gawing handa sa pakikinig ng iyong mga salita, Lord. And I pray na maisabuhay namin ang iyong mga salita na lagi namin nababasa, naririnig at napapag-aralan. Lord, muli mo po akong samahan, turuan at gabayan para, Lord, lahat ng lalabas sa akin, bibigay salita mo lamang, O Diyos. Maraming salamat, Lord. We claim na tagumpay po itong gawain namin ito. Dahil itong gawain ito ay inuutos mo sa lahat ng tao at sa bawat makikinig, mag-aaral, mag-share ng iyong salita. Naniniwala po kami na narito ka po, kasama ka namin. Salamat po muli, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen po, Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako magsimula, anyayahan ko lang ulit mga kapatid yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pa po mga i-upload po. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, natapos natin ang Galatians chapter 1 at ngayon po nandito po ako sa Galatia chapter 2 po. At dito po sa verse 11 hanggang verse 14 po yung aking isi-share sa inyo. At pakinggan po natin, mag-focus po tayo. Dito po sa verse 11, sabi po dito, noong dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko siya ng harapan dahil mali ang ginawa niya. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ang mga hindi Hudyo. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumain kasama ng mga hindi Hudyo. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Hudyo nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi Hudyo para maligtas. Verse 13, pati tuloy ang ibang mga kapatid na Hudyo ay napagaya na sa pagkukunwari niya. At maging si Bernabe ay napagaya na rin. Verse 14, nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat. Bakit mo pinipilit ang mga hindi Hudyo na mamuhay na parang Hudyo? Ikaw nga mismo na isang Hudyo ay namumuhay na parang hindi Hudyo. So dito sinabi to ni Apostol Pablo. Pinagsabihan niya, parang pinagalitan niya itong si Pedro sa maling ginawa nito. Kasi kumakain siya kasama ng mga hindi Hudyo o ng mga Gentiles. At nang dumating na yung mga Hudyo, umiwas siya, umalis siya doon. So sabi nga dito, natatakot siya, baka may masabi sa kanya yung mga Hudyo sa kanyang ginawa. Parang ang Panginoong Hesus, natatandaan niyo po, nang kumakain ito
sa mga, di ba, yung mga maniningil ng buwis. Sabihin na natin, sinabi rin sa Bible na kasama ng mga makasalanan kumakain. Sinabi ng iba, bakit yung ano nyo, yung teacher nyo, yung guru nyo ay nakikisama, kumakain kasama ang mga makasalanan? Di ba po? Dahil alam naman natin sa Bible na naparito ang Panginoong Hesus para sa mga may sakit o para sa mga taong kailangan ng kanyang tulong, sa mga taong talagang gusto niyang maibalik sa ating Diyos Ama. Kaya dito, pinagsabihan niya, at ito'y patungkol din sa atin sa panahon ngayon, na dito nga, sinabi rito yung pagkukunwari niya. Sabi rito, pati tuloy ang ibang mga kapatid, sabi sa verse 13, pati tuloy ang ibang mga kapatid na Hudyo ay nakigaya na sa pagkukunwari niya, at maging si Bernabe ay napagaya na rin, mga kapatid, yung pagkukunwari. Sinasabi mo, Christian ka, pero hindi naman. Hindi ito nakikita sa iyong sarili. Maaaring hindi ito nakikita sa iyong pananalita, lalong-lalo na sa iyong ginagawa, sa iyong pagkilos, yung pagiging, o yung sinasabi mo, ikaw ay isang Kristiyano. Dapat nakikita talaga ito. Hindi tayo mapagkunwari. Dapat lahat pantay-pantay sa atin. Hindi pa mananampalataya, mas kailangan niya ng Word of God. Sa pakikisama natin, hindi yung pagdating ng mga mananampalataya, iiwas ka na lang at baka sabihin kagaya kanila. Hindi po. Ang Panginoong Hesus, sinasamahan niya lahat. Lalo-lalo na yung mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng kaligtasan. Yan ang kanyang mga pinupuntahan. Parang example, halimbawa po sa isang trabaho, isa kang mataas din ang katungkulan, so nandun ka sa mga mabababang pwesto o katungkulan ng mga trabahador, dan doon ka, kasama ka, nakikikain ka. Ngayon, nang dumating itong matataas na, bigla kang tumayo, umiwas ka at pumunta ka doon. Ba't ka nandun? Maaring sabihin, wala, pinagalitan ko lang sila, sinabihan ko lang sila, di ba? Pagkukunwari, di ba po? Okay lang yun na makita ka doon. Wala ka namang ginagawang masama o wala naman kayong ginagawang masama. Bilang mga leaders din, ganun din dapat ang makita sa atin. Unang-una, sa atin makita yung pagiging Kristiyano natin. Hindi yung sa panlabas lang makikita, pero sa loob hindi ka naman pala tunay na mananampalataya. Hindi ka pala tunay na Kristiyano. Dapat makita ito sa atin. Hindi tayo maging mapagkunwari, mga kapatid. Kagaya ng Panginoong Hesus, wala siyang pinipili. Lahat gusto niyang maligtas. Lahat gusto niyang mapatawad sa mga kasalanan. Kaya yung pagsita ni Apostol Paul kay Pedro, sinasabi rin sa atin, sinisita rin tayo, pinapagalitan din tayo, na maging pantay-pantay ang tingin natin sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi porke ang isang mananampalataya ay mahirap ang kalalagayan sa ngayon, hindi na tayo sumasama o iniiwasan na natin siya. O kaya ang isang kapatid sa mananampalataya ay nakagawa ng hindi maganda sa iyo, nagkasala o anuman, umiiwas ka na galit ka na, samantalang parehas kayong Kristiyano. Diba po? Ano ba ang turo sa atin? Sa ating mga mananampalataya, ano ba ang sabi sa Biblia? Magpatawad tayo para patawarin din tayo ng Ama. Diba po? Magmahalan tayo. Yan ang tinuturo sa atin. Magpatawad, magpakumbaba tayo. Yan ang tinuturo sa atin. Kaya ulitin ko lang, mga kapatid, dapat pantay-pantay ang pagtingin natin sa bawat isa. Lalo-lalo na sa ating pamilya, sa ating mga anak, dapat yan pantay-pantay ang tingin natin. Kasi sinasabi nga, may matigas ang ulo, merong hindi, merong malambing, merong hindi, pero pantay-pantay dapat ang tingin. Maaring nagsiselos lang ng konti yung isang anak, mga ganun, kakausapin na lang natin ng maayos. At ganun din sa trabaho, di ba po, dapat pantay-pantay din ang tingin, lalo na sa isang ministry. Po, tayong mga nagsasabi na tayo ay mga born again Christian o mga Kristiyano tayo, dapat nagkakaisa tayo. Hindi tayo nagsisiraan, hindi tayo nagpapataasan. Dapat lagi tayong
nasa maayos unang-una. Dapat ang pagtitinginan natin ay pantay-pantay. Kagaya ng pagtingin sa atin ng ating Diyos. Diba? Ang binigay ng Diyos ang ating Panginoong Hesus para sa lahat ng tao. So dapat ganoon din tayo. Yung sinishare nating Word of God, isishare din natin sa lahat ng tao. Hindi yung sa, ay matigas naman ang ulo niya. Dito na lang ako sa mobile. Mas kailangan ngayon na matuto, na makapakinig ng salita ng Diyos. Dahil ganoon ang Panginoong Hesus. Talagang naparito siya para dun sa may sakit, hindi dun sa mga walang sakit. Dahil lahat naman tayo may sakit. Ano yung sakit natin? Yun yung nagawa nating kasalanan na hindi pa gumagaling hanggang ngayon. Ako personally, masasabi ko po yan na hindi pa ako magaling. May sakit pa rin ako. Nakakagawa pa rin ng mali, nakakapag-isip. Minsan, maaaring nakakapagsalita ng hindi maganda. Ano po? Inaamin ko po yan. Ewan ko kayo kung umaamin kayo na nagkakamali pa rin kayo, nagkakasala pa rin kayo. Kung hindi na, abay, maganda. Ano po, kung hindi na nagkakasala ang bawat tao. Pero I believe na lahat tayo, nagkakamali pa, nagkakasala pa, nagagalit, naiinis. Kailangan po nating mapaglabanan, mapagtagumpayan ang mga bagay na yan na hindi nakakalugod sa ating Diyos. Number 1 din, bukod doon sa importanteng magmamahalan, magpapatawaran, magpapakumbaba, yung panghuhusga po ng kapwa ay dapat hindi natin ito ginagawa. Ano po, dahil kahit ang Panginoong Hesus, hindi naman tayo hinusgahan. Remember yung babae na dinala sa kanya dahil nangalo niya daw. Sige, sabi niya, kung sino dito yung walang kasalanan, unang bumato. Sige na, ganyan, batuhin niyo. Yung walang kasalanan, pero walang bumato. Sa dami ng taong mga ron. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Kahit ako, hindi kita huhusgahan. Diyos siya. Diba po? Pero hindi siya nanghusga. Samantalang alam niya na makasalanan yung babae niya. Pinaalis niya. Anong sabi niya? Sige na, muli ka na. Huwag ka nang magkasala pa. Diba po? Hindi tayo dapat manlalait, manghuhusga ng ating kapwa. Nakagawa man ng kasalanan, nagkamali man ng tao, hindi natin ito huhusgahan. Dahil kung ano yung ginawa mong panghuhusga, yan din ang gagawin sa iyo, mga kapatid. Diba po? Yan po yung tinuturo sa atin. Yan po yung dapat natin gawin. Pantay-pantay ang lahat. Pantay-pantay sa Diyos ang lahat. Lahat tayo mahal ng Diyos. Lahat tayo nagkakasala. Kaya lahat tayo dapat humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Dapat magpakumbaba tayong lahat. Yan po yung tinuturo sa atin. Lalo-lalo na sa akin. Ang matutong magpatawad, magpakumbaba, magmahal. Na kahit sa tingin natin mga kapatid na hindi naman kamahal-mahal dahil maraming kasalanan yan. Sobra yan, ganyan. No? Kailangan pa rin natin siyang mahalin, patawarin, para tayo din ay patawarin ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Ulitin ko lang, kagaya ni Paul, sisitahin din natin, sasabihan din natin yung mga taong nakikita natin nagkamali. Pero wag naman natin silang pagsasalitaan ng hindi maganda. Nagkamali, pagsabihan, by the word of God, yan ang ating gagamitin sa Kanya. Yan ang ating sasabihin sa Kanya. Mag-pray ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, humingi ka ng tulong. Kung hindi mo na talaga kaya to, lapit kay God. Magsalita ka. Unang-una yung humingi ng tawad sa nagawa ng kasalanan, magsisi, humingi ng tulong, at magpasalamat ka na. Dahil alam ko na sa bawat humihingi ng tawad sa mga pagkakamali, naririnig niya ng Diyos at sigurado ko patatawarin tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ano po mga kapatid, yan po yung dapat natin gawin. Ulitin ko na naman mga kapatid, magkaisa, magtulungan,
tayong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magkaisa, magtulungan, magmahalan, magpatawaran, at magpakumbaba tayo sa isa't isa, mga kapatid. Yan ang tinuturo sa ating lahat ng ating Diyos ngayong umagang ito, mga kapatid. Kaya nga tinuturo sa atin, lagi tayong magbabasa, lagi tayong makikinig ng Word of God. Huwag natin kakalimutan isabuhay at i-share din ang salita ng ating Diyos na ating naririnig, napapakinggan every day. Diba po, nagdi-devotion kayo, nagbabasa kayo, mga kapatid. Dapat i-share natin yan. Isabuhay natin, makita sa atin yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Yan ang dapat makita sa atin, mga kapatid. Makita ito sa atin. Paglakad pa lang natin, makikita na ng kapwa natin na binago na siya. Inayos na siya ng Diyos. Kaya ulitin ko lang, mga kapatid, hindi tayo manghuhusga ng ating kapwa. Ulitin ko lang, magmamahal tayo, magpapatawad, at magpapakumbaba tayo, mga kapatid. Yan po ang dapat natin gawin sa lahat ng oras at pagkakataon, dahil yan ang inuutos ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos na dapat natin gawin, mga kapatid. Salamat sa ating napag-aralan ngayon. Salamat sa binigay ng Diyos na pagkakataon sa atin lahat para makinig, mag-aral ng kanyang salita. Mga kapatid, muli natin itong ipagpapasalamat sa ating Diyos. At kayo rin kung ano yung gusto nyo sabihin, sabihin nyo na, dahil nakikinig ang Diyos. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, muli ka namin sinasamba, O God, at dapat sambahin ng lahat ng tao. Lord, una humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan na gawa, sa aming mga paulit-ulit na pagkakamali, Lord God. I pray, mapatawad mo po kami. Mapatawad mo po kami lahat, Lord God. I pray lagi na lang kami gumawa ng mabuti, ng tama para sa inyo, O Diyos, at sa aming kapwa, Lord God. Turuan mo po kami na hindi kami manghusga ng kapwa. Turuan mo kami na mawala ang galit sa aming mga puso, ni sa aming isipan, O Diyos. At ang lahat ng napapakinggan, napapag-aralan, nababasa namin iyong salita, makita ito sa amin, Lord God. At ma-share namin ito ng maayos sa lahat ng tao, O Diyos. Salamat po. Salamat po, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa kalakasan na binibigay mo sa amin. Salamat sa pag-iingat mo sa amin lahat, Lord God. Sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, at mga kapatid sa pananampalataya. Salamat po dahil kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, tutulungan mo po kami, aayusin mo po kami, at pagtatagumpayin kami, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magiging maayos din ang lahat at magtatagumpay kami dahil ikaw ay mabuti, mapagmahal na Diyos. Kaya Lord, muli, maraming salamat for all the blessings, guidance and protection po sa amin lahat. Salamat po dahil ang tagumpay namin ay sunod-sunod dahil po yan sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po muli, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito hanggang sa mga susunod na araw po muli sa aming pag-share, pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita. Muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen po, Amen po. God bless po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat.